Yan, isang magandang umaga sa inyo mga kamamaw. Pag-isip-isip namin parang masarap humigop ng mainit na sabaw ng sinigang ng tilapia. At lalagyan natin hipon. So pupunta tayo sa sa GAM para makatikim naman ng masarap na ulam si kamamaw ngayon bago pumasok. Pero bago yan mga kamamaw, meron tayong papasyalan. May kakamustahin lang kami ni Mrs. Kakamustahin kami ni Mrs. May gugulatin kami ni Mrs. Sino ba yung gugulatin namin? Papasyalan namin siya si Bless dito sa may Papasyalan namin si Bless dito sa kaka-operate pa ako ng isa dito. Dito sa meeting mo. Dito ka lang sa kabilang kanto lang yun. Ilang araw na niyang sinasabi yun pag minsan daw bulagain natin. Bili kami kape, titingnan natin yung dalaga natin. Nagtatrabaho na. Dito lang naman yung mga kamamo sa Tim Hortons dito sa 27th Street. Ay pala Mi, ilang ano ba siya? Ilang linggo na siya nag-work? Dalawa na ba? 2 weeks na yun. O 2 weeks na mga kamamo. Hindi pa kami nakakapasyal. Ang schedule naman niya is pang umaga, kumbaga parang mid-shift ang schedule niya. So hindi siya, malaking bagay din na dito na lang siya na nakapag-work dahil hindi na siya mamamasayos. Ang laki ng tipid niya, kumbaga kung isasweldoin siya imbis na gamitin niya sa pamasahe niya, pang-taxi niya o pambas niya. Dito lakad lang. As in mga kamamaw, lakad lang. Dalawang Pwede kanto nga siyang lang. umuwi. Oo. Kasi may 30-minute break. Alam mo yung pag nagugutom siya, pwede siya umuwi dito sa bahay para kumain niya. Parang 2 to 3 minutes Wala, lang siya. kahit, nga tama, exactly, to be exact. Kahit 2 minutes, 3 minutes, kaya niyang lakarin yung sa Kaya nagpapasalamat ako pa ulit-ulit kay Russell Dibila. Actually, nakagip siya ng camera ni Bless hindi mo napanood. Nakagip si Russell tsaka si Empoy. Si Empong. Yan, shoutout kay Empong, yung anak ni Russell. Nakagip sila ng camera nung nagpunta sa Canada Day sila Bless. Siguro Doon mo na i-park para hindi niya sige. makita yung masasakyan. Hindi siguro napansin ni Bless yung si Tito Russell niya tsaka ni Kati. Kaya nangyari hindi siguro nabati kasi nakita ko biglang nag-asol ko parang familiar yung yung mag-iina. Dito tayo sa tago para hindi tayo makita nung isa makikita tayo Baka magtago Oo nga Okay, let's go. Video mo sa Ate Bless surprise mo Yung bata makulit namin bilugan Mama pasok na kami. Surprise namin. Gugulat nyo kasi first time nyo magtrabaho tapos first time nyo makikita namin siya na bili kaming kape. Tingnan natin yung reaction mo. Kasi wala siya nakakamain. Sipag mama po. Sipag Nagmamap yung bata natin. Sipag Nilibig tayo ng misis ng Oreo ng kape. Mamaw, muna na kami. Umalis na kami at busy yung dalaga. Niloloko ko nga si Gato, sabi ko, but kasi usual minsan nag-acting yung dalawa ngayon pag yung naaasar yun. Pag yung nahihiya, sigaw yung mami, gaganan yun Sabi ko, ba't di ka ako nagmami? Siguro nahihiya. Saka first time niya first time niyang nakita namin siya na trabaho. Nayaan na namin siya. Busy naman siya Ngayon tapos paano tututo siya. Itong Oreo pala Tinatanong kay Mrs. kasi nga siya nag-order nito Sabi ko, ganito ba talaga ako itsura ng Oreo? Tingin ko hindi nalagyan ng cream, ewan ko. Teka lang. O baka iba na yung flavor. Baka iba na yung niya. Ano lasa? Sarap. Baka nga ganito na yung Oreo nila. Baka ganito na yung Oreo. Sarap. Kasi usual Oreo, pag sinabi mo Oreo, ang unang papasok sa isip mo is yung Oreo na na parang black and white. Diba? So ito parang siya, kape. Pero okay na yun.
mabigat eh. Nalo. One hour later. May mga bossing natin, yung naka-electric pa na, naka-aircon pa, sana all. Mainit na talaga ngayon, sobrang init na mga kamamo. Pinaliguan ko. Malaki na oh. Big boy na eh. Yan mga kamamo, sarap oh. Sinigang. Nakatapos ko lang mag-workout mga kamamo. Mainit ngayon, sobrang init. Ay, nakabukas pa nga yung aircon na kami ngayon oh. Binuksan na yung aircon kasi mainit na talaga. Talagang ano ka. Dito kasi sa bahay na to, pag hindi mo binuksan yung bintana, walang hangin na papasok. Kaso nga lang, kahit nakabukas yung bintana, tsaka yung pintuan namin, ano pa rin talaga. Pag dito, mainit talaga. Kaya talaga napilitan na kami ikabit yung aircon, and dumating na yung nagtrabaho sa 7 to ano pala siya, 7 to 1. Kahit indefinite yung schedule niya, paiba-iba siya. Na minsan na 9 to ano siya, 9 to 5, minsan 9 to 7. Ang schedule niya parang 6 hours, minsan 8 hours. So kaya naglagay ako ng yellow pa-refresh nung yung pakaramdam ko. Tsaka maganda rin yung mga kamamaw sa mga di nakakalam. Maganda rin yung yellow. Ewan ko lang kasi ako based dun sa nakalakihan ko, nakasanayan ko. Maganda yung maganda yung yellow mga kamamaw sa mukha para yung mga pimple mo. Pampano ng pimple yan. Kaya minsan pag may etong mga nandito, pag may pimple sila, sinasabihan ko sila magano sila ng yellow sa mukha. Effective siya kasi natutunan ko rin yung sa pinsan ko. Until now, ginagawa ko siya. Lalo pag summertime, syempre yung init, tsaka yung singaw ng katawan mo, lalo pag pinagpapawisan ka, minsan nagkukos ng bakterya kasi yun sa mukha. Kaya nagkaka-pimple ka. So yun ang inaano ko, pang-control ko ng pag di ka mag-pimple is yellow. So ayan na ang ating masarap. Meron tayong sili. Napakasarap naman ng tinola. Tignan natin yung tinola mga kamamaw ha. Ano naman tayo, food vlog tayo. Gusto niyo ng maraming sabaw. Maraming sabaw eh. Kala ko tinola, tignan natin. Kasi kaya gusto namin lagi mga kamamo, mga inuulam namin palagi may sabaw. Dahil nga yung alaga namin, ayan o. Pogi, yung alaga namin na ayan mga kamamo is mahilig sa sa may sabaw. Kanino po to? Sa'yo. Aking mami, magdito na tayo. Kasi tuwing tuwing kakain lang siya ng marami, pag may sabaw, pero pag walang sabaw, minsan tinatamad siya. So ngayon siya, namin siya kain. Pati kangkong nilagay mo ba? O spinach? O kangkong. Ang hirap maghanap ng kangkong dito mga kamamo. Hindi naman mahirap, ibig sabihin, makahanap ka pero hindi kaganda ang klase yung kaya minsan kadalasan naging alternative na ginagamit dito is spinach. So ayun, sarap oh. Pero lagi kong sinasabi dito kay Mrs. pag nagluluto siya ng mga seafoods dito tsaka mga isda, iba yung ano yung tawag doon? Iba yung tawag doon parang kalimutan ko tawag dito. Kasi nga laki nga akong Hagonoy, di ba? Sa Hagonoy maraming seafoods, yung tawag doon yung parang yung pag yung chine-check mo yung isang item, kaya yung standard na yon. Mataas ang standard ko pagdating sa panlasa, lalo din sa mga ganito. Sorry. Ito mga kamamo, nung bata ako sa mga di nakakaalam, sagana kami sa isda. Tsaka isdang dagat, ay mga hipon, bangus. Talagang lumaki ako sa ganyan mga kamamo. Hindi ako masyadong, hindi ko nakasanayan kumain ng mga karne nung kabataan ko kasi nga isda yung sa amin, sa mga taga-Hagonoy. Ayun guys, shoutout kay Baroro TV. Naku, matindi yung views nung nakarang vlog niya. Malaking tulong yan na Baroro TV na i-vlog mo yung yung Hagonoy, napakita mo yung napakita mo yung mga dapat pansinin ng mga politiko sa atin na mabigyan pansin kasi ay, may maingay naman, may nangungulit oh. Mabigyan pansin yung yung problema ng Hagonoy about dun sa baha. Ayun, sana masolusyon na kasi kawawa naman kasi ako. Naranasan ko yung
yung magandang hagunin, naabutan ko eh. Sana yung mga kabataan ngayon maabutan nila, tsaka masilayan nila yung ganda ng Hagonoy. So ayan, sa mga politiko na nandiyan po, sana kumakatok po kami, kaming mga vlogger, kumakatok kami bilang in behalf of kabataan ng Hagonoy, Bulacan. Ayun, sana po mabigyan pansin nyo yung ano ng baha, para po sa magandang kinabukasan din ng mga kabataan din sa Hagonoy. So ayan, sinoutout ko lang, mahirap kasi hindi ko pansinin kasi ano ko, isa ko sa ano eh. Isa ako sa kabataan, naka-experience. Kaya nalulungkot ako pa nakakikita ko yung ganun na. Yung mismong kalsada, yung sa may looban ng mga bahay nyo, hanggang dito na. Ay, kaya malaking bagay yung ginawa mo sa'yo. Ginawa mo, Baroro TV sa pag-vlog ng baha sa Luni. Even ako siguro kung umuwi ako, baka i-vlog ko rin yun. Hindi lang para sa views, hindi para sa views. Para sa akin, tag dito, mapakita ko sa mga tao, kung sino mga nanonood, lalo ng mga nakaupo dyan sa sa Hagonoy, mapansin nyo yung talagang problema. Hindi naman ako nagsasalita kung anong kakayanan na nagagawa. Siyempre, ginagawa nyo naman yung part nyo. Kung sino may mga nakaupo. Pero sana mapagtuunan nyo ng maging priority nyo ba yung baha. Hop. Baka mamapasok na. Grabe init. Pawis agad ako. Diba nakasando na ako mga mama. Dati pag papasok ko, nakita mo nakajacket ako, diba? Ngayon nakasando na ako mga mama sa sobrang init. Nagtry akong diba kumain tayo kanina, sarap ng ulam eh. Pagkakain ko, kasi galing ako sa workout. Pagkakain ko, parang tinamad ako. Parang inantok ako. So nagtry ako kasi nga mga nakarang araw, hindi naman busy sa co-op. So nagtry tayo kay JR Gregorio. Nagtry tayo kung pwedeng gumamit na lang tayo ng mga bank time natin ngayong araw na to. Kaso nga lang, ang sabi ni JR is busy today. So hindi pwede. So syempre, papasok tayo. Kahit nakakaramdam tayo ng tamad, pero syempre, trabaho yan. Pasok lang, pasok. And then may kukwento rin pala ako sa inyo mga kamao. May nangyari kasi sa amin kanina. Hindi nangyari sa amin kanina eh. Dito sa may likuran ng backyard natin. Grabe init. Ano ba temperature ngayon? Tingnan ko nga. Grabe naman. Pawis ako mama mo. Parang Pilipinas ngayon. Humid. Ayun, kaya naman pala napakainit eh. 34 ngayon mga kamamo. Papagasolina lang ako. Tutuloy natin yung kwento natin. Grabe pawis ko. Nagpagas lang kasi ako. Kanina may nangyari sa amin kanina. Kasi nagpunta si Kuya Ed. Si Kuya Ed yung owner ng ating bahay. So kasi nga nagano siya na lalagyan natin ng parking lot or yung parking spot yung likod para safe yung sasakyan natin. So kanina nagpunta siya para putulin yung yung natirang puno ba yung sa gilid, kasi kung sa mga nanonood nakita nyo kung ano yung natirang parte ng puno doon na hindi naputol, pinakailalim hanggang sa parang pinakaugat ba ay pinuputol ni Kuya kanina. So ngayon habang pinuputol niya, di ko alam kung may kinuha lang ata daw siya. Within 5 minutes lang doon sa sasakyan niya, umalis lang siya sandali at iniwan niya yung chainsaw dun sa lapag dun sa likod. Wala pa daw 5 minutes, pagbalik niya nawawala na yung chainsaw. Pumakamamang nakakainis. So ngayon di ko alam, umalis si Kuya eh. Bumalik ulit siya kanina pero hindi na ulit siya nakabalik ngayon. So isipin mo, 5 minutes lang niya iniwanan yung chainsaw dun sa likod. Di kumuha na agad. Eh nagkataon kasi mga kamama nung nagpunta siya kanina, yun yung time na nag-grocery tayo. Yung kumuha tayo ng yung bumili tayo ng mga panggisa natin. Yun yung time na yun. Kaya walang bantay. Kasi kung nandun kami mga kamama, automatic kasi pag ganito, pinapalabas ko yung mga aso. So ngayon kahit even mainit, papasahin ko lang yung pinakasahig nila para
refresh yung sahig, nakakahiga sila doon kahit medyo mainit. Nakakatagal sila legend dun sa ano, sa likod. Yung nagkataon nga na wala, di ba? Isipin mo mga kamang, grabe yung mga malilikot ang kamay. Naiya tuloy ako kay Kuya eh. Eh bilang isang may-ari niya, alam niya yung pakiramdam ng ano siguro. Nakita rin niya na grabe talaga delikado yung ano, yung lugar ba, kasi ang daming pasaway dito eh. Ngayon tinanong ko si Kelly, sabi ko si Kelly yung kapitbahay natin, sabi ko Kelly meron bang ano, may camera ka pa ba sa likod? Kasi dati may camera yun, tinanggal na niya yung camera doon sa likod niya kasi nilagay niya doon sa harap dahil nga nung time na may bumasag ng sasakyan niya, so nilagay niya sa harap, wala siyang camera ngayon sa likod. Tapos inano niya, insider daw, sabi ni Kelly, kung gusto niyo makita yung gamit na nawala ngayon, puntahan niyo sa mga ano, parang sa mga pawn shop, parang mga ganun. Kasi usual naman, yung mga kukuha daw, hindi naman daw ikikip yun, ibebenta lang daw yun doon. Kaya sabi nga niya kung sakaling gusto yung hanapin at makita, yun yung makikita yung sige for sure. Nakakaano lang tayo, nakakayaki ko yun, isa lang naman. Pumunta pa siya dito, parang pili ko naka-break time lang niya na 1 hour. Dumaan lang siya dito para isigin niya yung pagputo nga ng puno at may kapit na yung ano. Mas tinatanong din niya paano diskarte lang ng pagkapit ng ano, ng gate, ano daw ba yun gusto. Kasi ako hindi naman ako magaling sobrang mag-drive mga kamamaw eh. Saktuhan lang tayo, may times na masakit pa sa mata. Yung bang hindi ko masyadong kalkulado yung pagpipita ng mga pagulong tsaka paglabas. So syempre kailangan pag pinasok ko yung truck, pinakamagandang gawin is patalikod pagpapasok para pagpalabas swabe lang ang ano, kasi mahirap kung papasok ka nga tapos pagpalabas hindi mahirapan. So yun tinuturo niya, tinanong niya sa akin ano gusto ko daw ano, set ng pintuan. Eh sinabi ko naman sa kanya kung ano yung ano, ay napag-usapan na namin. Yun lang, nahihiya lang ako. Pero hindi sila pumunta doon tapos meron pa na experience yung nangyari. And anyway, sa susunod talagang ano, parang nagsasabi na huwag basta-basta mag-iiwan ng gamit doon. Galing naman ng tempo nung pagkakaano nung kumuha na yun, walang tao sa bahay. Sana na ano, natawalan niya legend yun, kung ano sa labas yun, tatawalan niya for sure. Eh usual naman pag tumatawal yun, lalo pag tawal na unlimited ang tawal, sumisilip ako yun. Kasi sila legend tsaka si Aaron, hindi basta-basta tumatawal lang. Pag nakakita ng tao, eh hindi basta-basta tatawal yan, parang pili yung tao tinatawalan yan. Tatawal naman yan, hito na konti. Pero pag yung tahol na talagang parang ayaw magpapigil ng dalawa, ibig sabihin may something dun sila nakikita. Yun yung signal ng mga alaga ko sa akin pag ano, pag kailangan ko silang sitayin o kailangan ko silang silipin dun sa labas. So ayun, grabe ang init mga kamamo, talaga nakaka-drain. Yung pakaramdam na parang pag umupo ka sa ano, kasi ngayon nakabukas ng aircon eh, so binuksan namin aircon, umupo ako sa sopa, parang ayaw ko na tumayo. Kaya nga parang naisipan ko si JR na tawagan na baka sakaling hindi busy, hindi gumamit na lang tayo ng ano, di ba? Ng stat pay, kasi meron akong stat pay pa doon nata na if I'm not mistaken, may mga nakarang stat pay ako doon na binangko ko, so may 24 hours tayo doon. Eh para ko sana kahit kunin na yung 8 hours ngayon kung hindi ako papasok, paratis pa yan. Kaso nga lang eh, busy nga doon ngayon. Kasi ilang araw hindi nag-busy sa work kasi nga nag-Canada Day, di ba? So medyo naglayo ng order. Kasi usual naman pag bago mag-Canada Day, before Canada Day, yun ang hindi busy. Tapos the other day, yun ang busy. Kaso nga nagkataon ngayon, 3 araw na saktuhan lang, hindi siya yung sobrang busy. Pero yung alam mo yung maka 8 hours ka lang, pero hindi ka yung kailangan mag-extend pa or overtime. Pero sigurado mamaya may overtime yan kasi pag si Gian nagsabing busy. Pero si Gian kalkulado niya yung ano, kalkulado, magaling yung si Gian sa ano, pagdating sa dito sa operation, napabasa niya agad yun, yung maganda dun sa pagpili-pili ng mga supervisor. Magaling si Gian kasi magaling din magturo. Si Ryan, yung Canadian na supervisor namin dati, ako magaling din yung supervisor ko ngayon. Yung mga supervisor ako dito sa trabaho na talagang ano, kahit sabihin mong hindi ka kasing galing nila, hindi ka malupit katulad nila, pero ano,
Pero makikita mo yung way ng ano, kasi syempre sa operation kayo, makikita mo yung galawan ko sino yung magagaling na supervisor. Yung alam mo yung hindi mo na kailangan sabihin pero nakikita nila. Yun yung mga ano, kumaga bilang din. Kaya kilala ko rin kung sino yung mga supervisor na ano natin, yung mga malulupit dyan sa kuko. So ayan mga kamamaw, ako muli kakamada sa pagtatrabaho at kailangan natin ng extra income para kahit paano meron tayong extra panggastos. Alam niyo naman, siyempre may mga pasukan din sa Pilipinas, kaya din nutrition ng mga alaga natin eh. Same time kahit paano kung sakaling may extra, magbe-birthday na kasi yung mama at papa ko, kahit paano eh, maabutan ko sila at maging masaya sila sa birthday nila. So maraming salamat mga kamamam, pasensya na sa mga nangyayari ngayong araw na to. Nakakalungkot lang talaga mga kamamam na sana hindi na maulit. Sayang yung mga bagay na nawawala, kaya dapat maging maingat din tayo. At the same time, blessing din, nakita nyo rin na nagtatrabaho na rin yung ating anak. So kahit pa paano natututo na siyang magsumikap sa buhay niya. So sana maraming salamat. Palagi kayong mangarap, palagi kayong magdasal sa taas at huwag niyong kakalimutan magpasalamat sa taas sa every time na blessing na binibigay sa inyo. So please don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell for more updates of my video. See mga mama.